Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong napakagandang love story na aming handog sa inyo ngayon mula sa panulat ni Mary Angel Sibayan and narrated by Jennifer Pagsugiron. I hope you don't mind if I say that I love you. Napagpasyahan ng magkaibigan na Chloe, Anastasia, Faith at Grizel na maghanap ng trabaho, total bakasyon naman at ayaw nilang maging pabigat sa kanilang pamilya. Anong balita? Tanong ni Faith. Tatawagan na lang daw ako, matamlay na sabi ni Chloe. Ganon din sa akin, sabi din ni Anastasia. Sa akin naman di daw sila tumatanggap ng part-time. Walang gana ding sabi ni Grizel. Kumain na nga lang tayo, gutom na din ako eh. Pangunguna pa ni Chloe. Tara na nga, yung kaya lang sa budget ha. Uuwi pa kasi akong probinsya kasi may naiwan akong gamit. Sabat naman ni Grizel. Napagpasyahan nga ng magkaibigan na sa Jollibee na lang kumain. Total, medyo kaya ng budget nila. At saka wala namang karinderya malapit sa mall. Sino na mag-o-order? Tanong agad ni Faith. Si Chloe na lang at Anastasia, sabat pa ni Grizel. Sige na nga, nang makakain na tayo, maghanap na lang katong pwedeng maupuan, sabi agad ni Chloe. Habang naghihintay sina Faith at Grizel, palinga-linga lamang sila sa kanilang paligid. Hanggang sa may naisip na kalokohan si Faith. Grizel, makapal naman mukha mo, di ba? Nakangising tanong ni Faith. Grabe ka naman, pero oo, sagot pa ni Grizel. Ganito, mamaya, pag kumpleto na tayo habang kumakain, bigla kang sumigaw ng, "Excuse me, asan ang sabaw?" Nakangisi pang explain ni Faith. Porket makapal mukha ko, ako na pag-aanuhin mo, pero sige, go. Habang kumakain, sinabi naman ni Faith ang naging plano nila ni Grizel na gagawin ito. Sigaw ka na ha, in 3, 2, 1, go! Simula pa ni Faith. Excuse me, asan ang sabaw? Malakas na sabi nito habang nakapamewang. Napatingin naman ang lahat ng tao sa kanilang gawi. Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Gusto nyo din ng sabaw? Mataray naman na sabi nito. Huwag kayong tumawa ha, bulong ni Chloe. Panindigan nyo talaga to mga baliw. Bulong naman ni Anastasia. Walang lumapit kaya naman umupo na lang si Grizel at kumain ulit na parang walang nangyari. At maya-maya lang may lalaking crew na lumapit sa kanila. Excuse me ma'am, wala po kasing sabaw dito. Biglang sabi nito. Wala ba? Only rice, wala din. Sagot naman ni Grizel. Wala din po, sagot naman nito. Sana sa mga inasal na lang kami kumain. Hay nako, okay, sige, salamat. Sabay irap nito. Sa kabilang dako, nang nakatalikod na ang lalaki, natawa na lamang ito. Alam na niya kasing katuwaan lamang iyon ng magbabarkada. Habang lumalabas, nagtawanan ang mga magkaibigan dahil sa kanilang ginawa. Hoy Grizel, napakaseryoso mo kanina kinarir mo talaga. Natatawang sabi pa ni Anastasia. Ako pa, medyo may balak kasi akong mag-artista. Sabay tawa. Pero in fairness, pugi yung lalaki kanina Sabi pa ni Chloe. Bet ko nga Ani ni Faith. Hindi naman maputi lang siya kaya nasasabi niyo na pogi. Sabi naman ni Grizel. Ayan ka na naman Biglang sabi ni Faith. Habang kinapaka pa ni Grizel ang kanyang bag, bigla siyang kinabahan dahil di niya mahanap ang cellphone niya. Nang maalala niya kanina nung pagkatapos niya maghugas ng kamay, pumunta siyang CR para mag-retouch. At kinuha niya ang cellphone niya sa pagkaakala niya may text. Balik muna ako sa Jollibee, naiwan ko ata sa CR ang cellphone ko. Sabay takbo ni Grizel. Sa labas na kami maghintay sa'yo sigaw naman ni Anastasia. Pagkarating ni Grizel, agad siyang pumasok sa CR at agad hinanap ang kanyang cellphone.
Pero sa kasamaang palad, di niya ito mahanap. Halos halongkatin na niya lahat ng CR, kakahanap niya sa kanyang cellphone, hanggang maisipan niyang magtanong sa mga crew. "Excuse me, tanong ko lang sana if may nakita kayong cellphone sa CR ng girls." Biglang tanong niya. "Ah, sa'yo pala yun. Andun kay Andrew yung cellphone na naiwan sa CR." Sabi pa nang napagtanungan niya. "Nasaan ba yung sinasabi mong Andrew?" Tanong naman niya. "Yang papalapit?" Sagot pa nito. Napalingon naman siya sa papalapit na lalaki. Sa di inaasahan ay namukhaan niyang ito ang lalaki na lumapit sa kanila kanina. "Hi, nasa iyo daw yung cellphone na naiwan sa CR?" Tanong agad nito. "Sa'yo pala yun." Walang emosyon itong sabi. Oo, kukunin ko na sana, nagmamadali kasi ako eh." Dagdag pa nito. "Tatanga-tanga ka kasi." Walang emosyon pa rin itong sabi, sabay abot sa cellphone. Naiwang nakatulala si Grizel nang dahil sa sinabing iyon ng lalaki. Di niya inaasahan na sabihan siya ng ganun. Nagtaka din siya kasi parang di naman ganoon ugali ng lalaki nung lumapit sa kanila. "Pasensya ka na ga, ganyan lang talaga yan si Andrew pero di yun galit." Biglang sabi ng isang crew. Okay, sige, salamat." Sabay alis naman niya. Hinanap na lang niya ang kanyang mga kaibigan nang makauwi na sila dahil napagod siya sa halos buong araw silang nag-iikot kakahanap ng ma-applyan. Lingid sa kanyang kaalaman, kambal yung dalawa. Ang unang lalaking nakausap nila ay si Andre. Ang isa namang nagbalik ng cellphone niya ay si Andrew. "Kapagod mag-ikot-ikot," sabi ni Faith sabay higa. "True, buong araw tayo nag-iikot kakahanap, pwedeng mapag-applyan," sabi naman ni Chloe. "Umuwi na lang siguro tayo sa mga bahay natin," suggestion naman ni Anastasia. "Ganun na lang siguro para di na din tayo makakain ng puro delata," pagsang-ayon pa ni Chloe. Third year college na silang apat pero kung umakto ay para mga high school students. Magkakasama silang apat sa isang room na kanilang inukupa. Nag-boarding house silang apat dahil medyo malayo ang bahay nila sa kanilang paaralan, lalo na si Grizel. "Try pa natin last bukas, kung wala pa rin talaga, sa Lunes mag-uwian na tayo," suhestyon naman ni Grizel. Napagdesisyonan ng apat na matulog na lang muna nang makapagpahinga sila at bukas na bukas magsisimula na naman sila sa paghahanap. Nagising naman si Grizel nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. "Hello, Ma?" sabi nito habang nakapikit. "Bukas ka na lang umuwi, birthday ng kapatid mo, di ba? Gusto niya kompleto tayo bukas," sabi pa ng mama niya. "Ay, oo nga pala, sorry, nawala sa isip ko," sabi naman ng dalaga. "Bumili ka na din ng laruan para sa kanya nang matuwa naman yon," bilin pa ng kanyang mama. "Opo, bibili ako bago umalis," sagot nito. "Sige na, ingat ka dyan," sabi pa ng mama niya bago binaba ang tawag. Panganay si Grizel sa kanilang magkakapatid. Yung pangalawa niyang kapatid ay grade 12 pa lang at ang kanilang bunso naman na magbo-birthday bukas ay daycare. Natulog na lang ulit si Grizel dahil inaantok pa siya. "Grizel, gising, kain na muna tayo," sa bayugyog na sabi ni Faith. "Anong oras na ba?" nakapikit na tanong ni Grizel. 7 PM na kaya, lika na, madaming pagkain, may nag-birthday kasi sa kabila na mimigay ng pagkain, sabi pa nito. "Nga pala guys, di ako makakasama sa inyo bukas. Bukas na kasi ako uuwi. Birthday pala ng kapatid ko, nakalimutan ko," biglang sabi ni Grizel. "Ay naku pa, walang problema yun," sagot naman ni Chloe. Pagkatapos kumain ni Grizel ay nag-impake na siya sa mga gamit na kanyang dadalhin bukas. "Hatid ka na namin bukas sa terminal?" tanong naman ni Faith. "Naku, wag na, mag-focus na lang kayo sa pag-apply nyo, kaya ko na to," sagot naman ni Grizel. "Okay, sabi mo eh. Basta chat mo na lang kami pag nasan ka na or nasa inyo ka na ba?" sabi pa ni Anastasia. "Yes na yes mga ma'am," sabay saludo ni Grizel. Paalis na si Grizel at ang kanyang mga kasama natutulog pa rin. Di na lang niya ito ginising at umalis na.
Nakapagluto naman din siya para pagising ng mga ito ay kakainin sila. Bago siya sumakay sa sasakyan, bumili muna siya ng cake at gift para sa kapatid. "Hey, can I sit here?" Biglang tanong ng babae. "Yeah, sure, no problem," sagot naman ni Grisel. "I'm Giselle, by the way," biglang pakilala nito. "Wow, halos magkatugma lang name natin. Grisel nga pala," sabi pa nito. "Nice, I like you, girl," nakangiti nitong sabi. "Sino may birthday?" Yung bunso naming kapatid. 4 na siya ngayon," sagot pa ni Grisel. "Don't get me wrong. Pag dinala mo yan sa city, mapagkamalan ka talaga na anak mo yan," sabi pa ni Giselle. "Kaya nga naisip ko na din yan, lalo pat walang nakakilala sa akin," sagot pa ni Grisel. "Anyway, is it okay kung dito ko paupuin kapatid ko? Good for 3 persons naman to biglang sabi nito. "Yes, it's okay," sagot naman ni Grisel. Pagkatapos niyang makita ang sinasabi nitong kapatid, napatingin na lang siya sa bintana. Di niya kinaya ang gwapo. "This is my kuya, Graven." Sabay abot na mga kamay ng kuya niya at Grisel para mag-handshakes. Hi, I'm Grisel," nahihiyang sabi nito. "Have we met before?" Biglang tanong nung Graven. "I don't think so. Di naman ako palagala," sagot naman ni Grisel. "I mean, when we were both young, naalala mo, Giselle, yung kapitbahay nila tito noon, yung sobrang kulit?" Sabi pa nito. "Nako, baka kamukha ko lang yun. Wala nga din akong alaala sa inyo sabi pa ni Grisel. "Oo nga naman kuya," sabay kain na sabi ni Giselle. "Wait, para namang mga mayayaman kayo, kaya anong gagawin niyo sa probinsya?" Biglang tanong ni Grisel. Just may kasalanan kasi si kuya, kaya pinatapon kami sa probinsya. Nadamay lang ako," biglang bulong nito. "Oh my, don't tell me nagbebenta siya ng shop. Tas muntik nang mahuli?" Bulong naman ni Grisel. "Hell no, di ganyan pamilya namin," depensa ni Giselle. At nang mapagod na sila kakadaldal, tumahimik na lamang sila at nagkanya-kanya sa pagtulog. Nagising si Grisel nang biglang tumunog ang kanyang cellphone dahil may tumawag. "Hello?" Nakapikit nitong sagot. "Ba't di mo kami ginising? Sana hinatid ka man lang namin sa terminal," pangunguna ni Chloe. "Okay lang, ano ba kayo? Unahin niyo yung pag-apply," sagot naman ni Grisel. "Naghanda ka pa talaga ng pagkain namin," sabi ni Faith. "Sige na, Grisel, ingat ka sa biyahe Chat or text mo kami pag nasa inyo ka na," birit naman ni Anastasia. "We love you, Grisel," biglang sabi ni Chloe at Faith bago binaba ang tawag. Natawa na lamang si Grisel sa inasal ng kanyang mga kaibigan. Di na ulit natulog ang dalaga dahil malapit na siya sa kanila, kaya naman hinanda na lamang niya ang kanyang mga gamit. "Para, Manong, dito lang," biglang sigaw niya. Tumayo din yung magkakapatid na katabi niya. Sa pag-aakala niya, binigyan lang siya nito ng space para makadaan. "It's good to be home," sabay pikit ni Grisel. "I told you, ikaw talaga yun biglang sabi ni Graven. "Ay, anak ng..." sabay talon ni Grisel. "Sinusundan niyo ba ako?" tanong niya dito. "Over snow girl, dyan kami tutuloy," sabay turo sa bahay na katabi ng kanila. "In conclusion, it's you na tinutukoy ni kuya. Di mo maalala?" dagdag pa nito. Saglit naman na napaisip si Grisel. Kayo yung magkapatid na antahimik nung una kayong pumunta dito. At saka, ikaw di ba yun, Giselle, yung nabangga ko noon tapos umiyak ka kaya binigyan kita ng bayabas? Tapos, tong kuya mo, binato ko ng kahoy noon, ang sama pa naman ang tingin sa akin." Sunod-sunod na sabi ni Grisel. "Yes, that's us," sagot naman ni Giselle. "Actually, Di natapos ni Giselle ang kanyang sinabi dahil tinakpan ng kanyang kuya ang kanyang bibig.
Let's go! Naghihintay na sila sa atin. Biglang sabi ni Gravin at naunang maglakad. Ano daw yun? Tanong ni Grizel kay Giselle. Diyan na lang ba kayo? Tanong bigla ni Gravin. Sumunod na lamang si Grizel at Giselle kay Gravin. Di na lang ulit siya nagtanong. Saka na lang pag silang dalawa na lang ni Giselle. Ma! Andito na ako! Biglang sigaw ni Grizel. Ate! Biglang takbo ng bunso nila papunta sa kanya. May dalang gift si ate para sa'yo, tsaka may cake pa. Yee! Sabi naman ni Grizel. Lika na anak, kakain na tayo at tanghalian na. Ikaw lang din ang hinihintay namin na dumating. Salubong ng kanyang mama. Masaya silang nag-celebrate ng kanyang bunsong kapatid. Inutusan siya ng kanyang mama na bumili ng soft drinks dahil naubusan ito. Look who's here! Biglang sulpot ni Zia. Sino pa ba? Eddie ang feeling main character pag umuwi ng probinsya. Sagot naman ni Glenn. Ate, pabili nga 2 soft drinks. Sabi nito at di na lang pinansin ng dalawa. Aba, arte, di na mamansin. Biglang sabi pa ni Zia. Ano naman kung feeling main character ako pag umuwi ng probinsya? Alangan naman kayo. Uhay ko naman to. Sunod-sunod niya na sabi. Wow ha, ang tapang mo na. Sabi naman ni Glenn. Ano naman? Wag kasi kayo puro chismis, mag-aral din kayo. Sabi ni Grizel sabay alis. Huwag kayong pumunta sa bahay makikain lang kayo Dagdag pa niya bago umalis ng tuluyan. Gabi na nang matapos ang salo-salo sa kanilang bahay, may pa-games din kasi ang kanyang mama sa mga bata at nag-videoke din yung mga matatanda at syempre, di mawawala ang inuman. Psst! Grizel, hanap ka ni tita! Biglang sulpot ni Giselle. Diyos ko naman, Giselle, wag kang manggulat. Sagot pa niya dito. Pumunta na lamang siya sa bahay ng tita ni Giselle, ka-close niya naman ito. Naku, Grizel, umuwi ka na pala. Diyos ko, mabuti naman at may kapitbahay na naman kaming ang aga-aga pa lang ang ingay na. Bungad ni Ate Maricel. Grabe naman to si ate. Sabi na lang niya. Di mo sinabi na jowa mo na pala si Gravin kaya pala sabay kayong umuwi kanina? Nakangising sabi nito. Napatingin na lamang siya kay Giselle na gulat na gulat. Di niya natapos ang kanyang sinabi nang sumingit si Giselle. Kanina ko nga lang din nalaman tita Kinikilig nitong tugon. Gravin, baba ka na dyan, nandito na jowa mo. Sabi pa ni Ate Maricel. Umuwi lang naman akong probinsya, ba't bigla akong nagka-jowa? Bulong niya kay Giselle. Okay lang yan, gusto ka naman ni kuya noon pa. Bulong din ito. Nagulat naman siya dahil doon sa sinabi ni Giselle. Nung mga bata pa nga sila, lagi lang sila nag-aaway dahil di sila magkasundo. Ano ka ba? Nung mga bata pa lang kayo, pinagkasundo na namin kayo ng mama mo. Sabi pa ni Ate Maricel. What? Tanong naman ni Gravin. Sabi ko, tara na, punta na tayo sa bayan. Gusto ko na matry mga iba't ibang laro doon. Sabi ni Grizel. Isama niyo si Grizel para di kayo mawala. Dagdag pa ng tita nila. Yeah, let's go! Sabay hila kay Grizel. Di naman talaga sila sa bayan pumunta dahil masyado ng gabi at mahihirapan lang sila makasakay pag-uwi. Doon lang sila sa labas ng bahay nag-uusap tungkol sa childhood memories nila. Bilib talaga ako sa iyo noon, Grizel, kung makaakyat ka sa puno ng bayabas, wagas. Sabi naman ni Giselle. Sabi ko pa nga noon, ang arte nyo, porket mayaman, di ba naman kayo kumakain ng gulay na may gata? Sabi din ni Grizel. Gusto ko nga din suntukin ni kuya dati Dagdag pa ni Giselle. Aba, grabe ka naman, nanununtok ka ng babae. Sabay tulak niya kay Gravin. Hoy, nakakairita ka Sagot pa nito. Nga pala, anong course mo, Giselle? Tanong na lang ni Grizel. Nursing student here. Sagot naman nito. Aba, pang mayaman talaga. Ikaw, ano kinuha mo? Baling niya kay Gravin.
Engineering. Tipid nitong sagot. Ikaw ba, Grizel? Anong kinuha mo? Tanong ni Giselle. Cream student, Cheriz. Joke kasi. Sagot naman niya. Huwag ka naman ganyan magbiro, nahu-hurt si kuya eh. Tulak ni Giselle kay Grizel. Parang tanga naman to, sagot pa ni Grizel. CR na muna ako, kayo na muna dito. Pagpapaalam ni Giselle. Sinadya naman talaga ng dalaga na umalis na muna para makapag-usap ng masinsinan ang kanyang kuya at si Grizel. Every vacation din yung pumupunta kayo dito noon, di ba? Tanong ni Grizel para naman di masyadong tahimik. Yeah, kesa naman daw lagi kaming nakaharap sa cellphone. Dinadala kami dito every vacation para daw makapaghalubilo sa ibang tao. Maliwanag pa ni Gravin. Pero one time noon, di na kayo pumupunta dito. That was... Ay, ewan, nakalimutan ko na. Dagdag ng dalaga. That was when we were 15. Pagkompleto naman ni Gravin. What happened that time? Tanong ni Giselle. Di na sumagot si Gravin. Noong mga panahon na yon, buntis kasi ang kanilang mama sa kambal. Tapos sa di inaasahang pangyayari, nakunan ito nung nahulog ito sa hagdan ng di sinasadya. Kaya simula nun, di sila pumupunta sa probinsya dahil sinasamahan na lang nila ang kanilang mama. Kaya naman, iniba na lang ni Grizel ang kanilang topic. Ilan na naging girlfriend mo? Biglang tanong ni Grizel. No one. Maikling sagot ng binata. Di halata ah. Mas halata kasing marami. Sa gwapo mong yan. Sabi naman ni Giselle. May hinihintay kasi ako na maging ready. Dagdag pa ni Gravin. Talaga? Sino naman? Tanong ni Grizel. You. Maikling sabi ni Gravin. Bigla namang namula si Grizel nang dahil sa sinabing iyon ng binata. Just kidding, why would I wait you? Antipatikong saad ni Gravin. Akala ko pa naman. Bulong ni Grizel. What? Tanong ni Gravin. Sabi ko, uwi na ako, anong oras na? You want me to wait you? Tanong naman bigla ni Gravin. Di naman ako nag-abroad, kaya ba't mo ko hihintayin? Sabay cross-arm ng dalaga. Okay, I already know what it is. Sabay tayo nito. Good night. Sabay yakap sa dalaga. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng dalaga sa mga panahong iyon. Di na siya nakapagsalita dahil sa pagkabigla. Feeling niya, uminit yung mukha niya at sobrang pula na nito nang dahil sa di maipaliwanag na dahilan o ayaw lang niya aminin. Mga be, andito na ako sa amin. Actually, kanina pa. Ngayon lang ako nakapag-chat na busy eh. Miss ko na agad kayo. Chat niya sa GC nila. Kinaumagahan, gumising si Grizel na di pa rin mawala sa kanyang isipan ang pangyayari kagabi. Anak, gising ka na ba? Sabi ng kanyang mama sa labas ng kwarto. Opo ma, bakit po? Sagot naman ng dalaga. Ligo ka na nak, tapos kain. Uutusan sana kitang mamalengke sa bayan. Wala na kasi tayong stock. Naubos ng birthday ng kapatid mo. Sabi ng kanyang ina. Opo, eto na po. Sabay bangon. Nakaready na lahat-lahat si Grizel at paalis na sana ito nang biglang tinawag siya ng tita nila Giselle. Grizel, mamalengke ka sa bayan? Pagtawag nito. Opo, inutusan ako ni mama eh. Sagot naman ng dalaga. Sakto, isama mo si Gravin. Di kasi ako makaalis, sakit ng likod ko. Tapos itong si Giselle, tulog pa. Sunod-sunod na sabi nito. Sige po. Sabi na lang ng dalaga. Gavin, dali na, sumama ka na lang kay Grizel dahil di na kita masasamahan. Sigaw ng tita nito. Naglakad ang dalawa papunta sa sakayan nang di nag-iimikan. Nahihiya kasi si Grizel sa nangyari kagabi. Di niya alam paano i-approach si Gravin. Malayo pa ba tayo?
Biglang tanong ni Gravin. Andito na tayo. Lika na, sakay na tayo ng jeep. Sabi pa nito. Agad namang silang sumakay sa jeep para mabilis silang makarating sa bayan. Magkano ba pamasahe? Tanong naman ni Gravin. Ako na bahala, sabi na lang ni Grizel. Nakatulog si Gravin sa biyahe, kaya naman nang dumating na sila, ginising na lang siya ni Grizel para bumaba na. Gravin, gising, andito na tayo. Tapik niya dito. Napatayo ang binata kung kaya't nauntog ito. Buti na lang di malakas ang pagkauntog. Pilit pinigil ng dalaga ang tawa dahil ayaw niyang mahalata ito ni Gravin. Huwag kasing magmadali, sabay hawak nito sa bandang ulo na nauntog. Ba't di mo ako pinigilan? Sabi na lang nito. Mapamalay ko bang yun gagawin mo? At parang kasalanan ko pa ha? Sagot naman ni Grizel. Nauna na lang itong maglakad na akala mo'y kabisado ang lugar. Kaya naman hinabol siya ni Grizel baka kasi mawala ito. Gravin, masakit pa ba ulo mo? Tanong ng dalaga. Feeling ko magkakabukol ako, sabi ng binata. Biglang hinila pababa ni Grizel si Gravin at hinipa nito ang ulo kung saan banda ang nauntog. Para saan yun? Tanong ni Gravin. Wala. Ganun ginagawa ni Mami sa amin noon ng mga bata pa kami pag nauundog kami para daw di bumukol. Aliwanag ni Grizel. May pinadala ba sa iyong lista ng mga bibilhin? Tanong ng dalaga. Ito, medyo madami-dami din to. Sagot naman ng binata. Nagsimula na nga silang mamili para makauwi agad sila. Nabili mo na ba lahat? Wala nang kulang? Tanong ni Grizel. Yeah. Maikling sagot nito. Tara na, uwi na tayo. Pag-aya pa ni Grizel. Agad naman silang nakasakay. Naglalakad pa lang sila papunta sa kanila, nasa labas na si Giselle na handa na naman sa kung anumang kalokohan nito na iniisip. Para talagang mag-asawang sabay nag-grocery. Pang-asar ni Giselle. If this is what it feels like, ayoko. Sabi naman ni Gravin. Mahirap kasi talaga pag walang dalang sasakyan. Siguro naman soon may sasakyan na kayo. Panunukso ni Giselle. Alam mo, Giselle, kumain ka na lang. Gutom lang yan. Sabi naman ni Giselle. Busog pa ako, promise. Nakagiting sabi nito. Kayo namalengke lang ba talaga kayo or nag-date? Panunuksong tanong ni Giselle. Namula naman ang mga pisngi ni Grizel sa narinig. Di na lang siya umimik at dumiretso na lamang sa kanilang bahay nang walang pasabi. Lumipas ang 2 araw, kailangan nang bumalik ni Grizel para maghanap ng mapasukan na trabaho. Ma, alis na ako. Ingat kayo dito nila Papa. Sabi pa nito, sabay mano. Ate, uwi kapag di ka busy ha. Sabay naman ng bunso. Opo, dadalhan kita ng maraming pagkain, sabi niya. Kath, tumulong ka dito sa bahay Kundi, di talaga kita bibilhan ng bagong phone sa graduation mo, kahit murahin lang yan. Paalala niya sa isang kapatid. Nagayak na nga siyang umalis kasi maghihintay pa siya sa sasakyan at medyo malayo pa ang biyahe niya. Grizel, babalik ka na? Biglang tanong ni Giselle habang tumatakbo papalapit sa kanya. Oo maghahanap pa ako ng trabaho, sagot naman ng dalaga. Sayang, tulog pa si kuya, sabi naman ni Giselle. Ano ka ba? Di naman kailangan sabihan siya na babalik na ako, sagot ng dalaga. Gusto ka kasi noon, ba't ayaw maniwala? Depensa pa ni Giselle. May sasakyan na, I have to go na. Bye-bye, ingat kayo dito. Sabi ni Grizel sabay sakay. Bye-bye, ingat ka din, sabi naman ni Giselle. Bigla naman nagising si Gravin at agad lumabas ng kwarto. Sabay hanap si nakababatang kapatid. Tita, saan si Giselle? Tanong niya dito. Andun, sinamahan si Grizel maghintay ng masasakyan. Sagot ng tita nito. Tumakbo agad siya, nagbabaka sakali na di pa nakasakay ang dalaga. Asan si Grizel? Tanong niya sa kapatid. Kakaalis lang, ang tagal mo kasing gumising. Sagot ng kapatid nito.
Nang makarating si Grizel sa kanilang boarding house, ay agad siyang sinalubong ng tatlo at sabay yakap. "Kamusta pag-a-apply niyo?" Tanong niya agad sa mga ito. Ako, nakapasok ako sa isang cosmetic na Tapos si Faith, cashier sa bagong bukas na clothing chuchu. At si Anastasia, crew sa McDo, masayang sabi ni Chloe. "Mabuti naman kung ganon," masayang tugon ni Grizel. "Ikaw ba, saan mo balak mag-apply?" Tanong naman ni Faith. "Try ko bukas sa Jollibee, baka may bakante pa sila," sagot naman ni Grizel. "Sige na, magpahinga ka muna. Kami na bahala sa kakainin natin mamaya," dagdag ni Anastasia. Kinabukasan, maagang gumising si Grizel para itry mag-apply sa Jollibee. Baka may available pa doon na pwede niyang pag-applyan. "Mauna na ako sa inyo bye-bye," pagpapaalam ni Grizel. Nang makarating siya sa Jollibee, ay agad siyang pumasok at hinanap ang kanilang manager. "Excuse me, ask ko lang kung asan manager niyo?" Tanong niya sa isang crew. "Yang papalapit," sabi pa nito. Okay, thank you," sagot ni Grizel. "Hello po, good morning. Ask ko lang po sana if may available pa kayo dito. Mag-a-apply sana ako." Tanong niya agad dito. "Just in time ka talaga, iha. Dahil may umalis ngayon lang. Dahil pupunta ng Cebu ba yun?" Sagot naman ito. "Talaga po? Ano pong kailangan kong ipas?" Tanong ng dalaga. "Wala na, pasok ka na. Pwede ka na mag-start ngayon," nakangiting sabi nito. "Hala, thank you po," sabi na lang niya. Binigyan na siya ng uniform at nakapagbihis na siya. Di siya makapaniwala na nakapasok siya agad. "Hi, good for you, nakapasok ka agad," biglang sabi ni Andre. "Hello? Ba't iba na naman ugali mo?" Sabi niya dito. "That was my twin, yung nagsungit sa'yo, si Andrew." Sagot ng, "Kaya naman pala, akala ko may bipolar disorder." Sinipagan talaga ni Grizel ang pagtatrabaho dahil pasasalamat na din niya dahil agad siyang nakapasok dito. Lumipas ang araw, weeks at buwan, nagtagal talaga si Grizel sa Jollibee at malaking tulong ito sa kanya lalo pat malapit na ang pasukan. "Grizel, tapos ka na ba maglinis? Pakitulungan naman ako. Ang daming tao sabi ni Alex. "Sige, walang problema." "Andre, watch out!" Muntik na kasi nitong matapunan ng customer na papasok. Di kasi nito napansin dahil sa dami ng dala nito at nakayuko lamang siya. "Thank you," sabi ni Andre. "Tulungan na kita. Saang table ba to?" "Dun, sa pinakadulo." Uwian na at pagod talaga si Grizel dahil napaka-busy nila kanina sa dami ba naman ng tao na pumasok sa Jollibee. Halos wala na silang pahinga. "Grizel, may pumunta na lalaki dito kanina, hinahanap ka," saad ni Anastasia. "Sino daw yun?" "Di na namin natanong Sinabi na lang namin na on duty ka pa," pagdagdag ni Faith. "Ikaw jowa mo yun Ang pogi sabi pa ni Chloe. "Jowa mo mukha mo. Magsitulog na nga lang kayo," sagot na lang niya sa mga ito. Ayaw niya mag-assume na si Graven itong tinutukoy nila pero malakas din ang kanyang kutob. Wala naman siyang ibang lalaki na ka-close talaga na to the point pupuntahan ang boarding house nila para hanapin siya. Natulog na lamang ang dalaga at naghalo na ang pagod at antok. 1 p.m. to 9 p.m. kasi ang schedule niya. "Di ba sumakit likod niyo? Sa akin kasi sobrang sakit. Grabe yun kahapon. Daming tao," saad ng katrabaho nitong si Ella. "Buong katawan ko talaga sumakit sa akin," sabi pa ni Andre. "Sa akin nga din "Himala! Di kayo magkasabay dumating ni Andrew," hirit ni Alex. "Nauna kasi siya dinalaw niya jowa niya nasa hospital," bulong naman ni Andre. Nagtrabaho na lamang ng kanya-kanya ang mga crew dahil nagsimula na naman dumami yung mga customer. "Hi, Grizel!" masiglang bati ni Giselle. "Oh! Nakabalik na pala kayo?" "Yes. Nabubore daw si Kuya doon kasi wala ka na doon," nakangitingisin at sabi nito. "Ayan ka na naman, parang tanga to." "Oo nga,
Ayaw pa maniwala. Hi! Sabi ni Giselle sa papalapit na si Andre. Hello. Nakangiti nitong tugon sa kanya. Andre, si Giselle pala. At nag-shake hands naman ang dalawa pagkatapos noon. So, yun na nga, namimiss ka din ni Kuya. Ay, pang-asar nito. May nangyari ba nung di niyo ako sinama? Sunod-sunod na banat ng dalaga. Anong nangyari pinagsasabi mo? Alaw talaga to. Ba, ewan ko dyan sa kuya mo. Bumalik na lamang sa trabaho si Grisel, baka makita pa siya ng kanilang manager at mapagalitan pa ito. Hi! Welcome to... Di natuloy ang sinabi ni Grisel na makita niyang si Graven ito. Miss me? Why would I miss you? Matari naman na tanong ni Grisel. Tsaka, anong trip niyo magkapatid? Kanina si Giselle lang nandito, tapos ngayon, ikaw naman. Inutusan kong sabihan kang na-miss kita. Nakangiting sabi ng binata. Namulan na naman sa muling pagkakataon si Grisel nang dahil sa sinabi ni Graven. Di na naman ulit ito nakapagsalita. Ba't di ka nagsabi sa akin noon na babalik ka na pala? Ba't di mo man lang ako ginising? Sunod-sunod na tanong ni Graven. Hinila naman ni Grisel si Graven papunta sa labas ng Jollibee dahil nagsimula na silang pinagtitingnan ng mga nagda-dine-in na customers. Pati katrabaho at manager ni Grisel ay nakapansin din. Ano pang nangyayari sa'yo? Tanong agad ni Grisel sa binata. Isn't it obvious na gusto kita? Actually, noon pa. Sagot naman ni Graven. Totoo ba yan? Tanong niya agad dito. Yes, why would I deny? Actually, lagi kitang nakikita sa school, same lang naman tayo. Dagdag ng binata. So, all this time, alam mo pala na andun ako pero di ka nagpapakita? Parang stalker sabi naman ng dalaga. Di pwedeng nahihiya lang. There's no thrill if lumapit agad ako sa'yo tapos inamin kong gusto kita. Yun na yun, the end na. Tanong pa ni Graven. Ikaw ba yung pumunta kahapon sa boarding house na sinasabi ng mga kaibigan ko? Tanong na lang ni Grisel. Yes, but unfortunately naka-duty ka nga pala kaya naisipan kong puntahan ka na lang dito ngayon. Teka lang di pa nag-sink in sa utak ko lahat ng mga sinasabi mo. Wala ka nang magagawa doon, tanggapin mo na lang. Ay sus, dapat kasi noon ka pa umamin, sana nag-celebrate na tayo nung anniversary. Sus, weak shit pala to Sabi naman ni Grisel. So it means na gusto mo na din pala ako. Sus, kunyari ayaw pa. Ano naman? Single ka, single ako. Ano pang papatagalin? I can't believe but I like your idea. Sinabi ko na sa mga magulang mo. About what? Na gusto kita at gusto kitang ligawan. Bahala ka na nga dyan, papagalitan pa ako ng dahil sa'yo So that means it's a yes? Wala na akong narinig, babay na. Okay, we're now officially starting today. Nakangiting sabi ni Graven. I hope you don't mind if I say that I love you. Sa panahon talaga ngayon, bihira na lang yung mga taong handang maghintay sa'yo ng ilang taon. At bihira na lang din yung mga taong pagkalipas ng ilang taon ay ikaw pa rin. Kung nasubukan nyo man ng sitwasyon na iyan, ay napakaswerte nyo talaga. Diyan nyo masasabi na mahal ka talaga ng isang tao. Dahil bakit naman ito maghaaksaya ng ilang taon kung di naman talaga ito seryoso sa'yo? Lahat naman siguro tayo gustong masuklian yung pagmamahal na ibibigay natin sa isang tao. Pero wag lang din sana tayong umabot sa punto na namimilit na tayo. Kung ayaw naman sa atin ng isang tao, wag nating pilitin. May darating din na pipili sa atin. Dahil nga po sa sobrang kabisihan ng inyong lingkod at nais ko po talaga na tuloy-tuloy ang ating upload, sa awa naman ni Lord ay nagbigay serbisyo ang aking napakagandang pamangkin na si Jennifer Pagsugiron. Anyway, super salamat po talaga sa inyong suporta. At kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, pakiusap ko po sa inyo na mag-subscribe na po kayo at pakihit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento at ito po ang kwento ng buhay pag-ibig ni Graven at Grisel. Hanggang sa muli po nating kwentuhan. Paalam!